Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. So, sa mga interpretive approaches, apat lang talaga yung pinaka-popular, mga kapatid. At ito yung preterism, historicism, idealism, at saka futurism. At madali natin silang discern or malaman kung sino or which is which sa kanila. At mamaya, i-open natin or check natin yung mga popular theologians na sometimes tinitingala natin, pinapanood natin sa YouTube, binabasa yung mga books nila. Kung ano yung view nila about eschatology. It's either preterist sila, historicist, idealist, or futurist. So, are we ready? Si R.C. Sproul, John MacArthur, John Piper, Steve Lawson, Tim Keller, Paul Washer, Francis Chan, Vlad Savchuk, and David D. Hernandez. So, ito yung mga four interpretive approaches natin. And the book of Revelation is the one of the most debated texts in the Bible as in. Okay? Kahit hindi mga Kristiyano, they are using Bible as reference for their movies, mga ganyan. And its interpretation has sparked various approaches over time. So itong for interpretive approach makes each offer a distinct lens. Talagang distinct sila eh. Ibang-iba eh. Through the readers. So meron tayong mga tinatawag na talumpay dito. Four main ways to interpret, yung preterism, historicism, idealism, and futurism. So you have to take note all of this, no? Excuse me. Inom lang ako ng water. So each of these views offers a different way of understanding what the Bible says about the end of the world. And each one has its own impact on how people believe and live. So in this chapter, we will explore those four viewpoints and look at how they interpret a key Bible verse, yung discourse na tinatawag, Olivet Discourse. So we will also learn about the main people who disagree with each view and what their arguments are. So by studying these views, we can understand how they shape not only our understanding of the end times, but how we live as believers. So ito yung mga different views. Number one, preterist. Pag sinabi mong preterist, mga kapatid, ito po yung naniniwala sila na si Jesus Christ dumating na nung 70 AD. Okay. Ulitin ko 70 AD, dumating na si Jesus Christ. Yun yung mga preterist view. And yung first to second century, yung Revelation chapter, yung tinatawag na seven churches in the sa Revelation, ay symbolically, yun na po yung nangyari sa church noon. So, ibig sabihin para sa kanila, natapos na. Wala na implication ngayon. Pati yung Matthew 24, tapos na sa kanila. So, they interpret Revelation as a text addressing the immediate context of its original audience. Kaya nung namatay sila dyan, yung mga kausap nila noon, tapos na. So, as in. So, it emphasizes historical background, focusing on the geographical, political, social, and religious circumstance of the ancient Mediterranean world. So, ito yun, sa Roman Empire view, yung Babylon, sila na yung naging prostitute. It symbolizes the Rome. And yung sea beast, it represent the Roman Emperor, si Nero at saka si Domitian. So sa Jerusalem view naman, yung Babylon, it represent first century Jerusalem with its leadership, yung sea and land beast. Kaya nung nawasak yung Temple of Jerusalem, that's the coming of the Lord na. Yun yung para sa kanila. So they pertain to the first century event, notably the fall of Jerusalem. Kasi si Emperor Nero and Domitian, sila po yung panahon nung 70 AD na nagpawasak ng Temple of Jerusalem. And nung 600 AD naman, mosque ang itinayo. Yun na yung Al-Aqsa Mosque.
tsaka Dome of the Rock na tinatawag doon sa Jerusalem, yun na yung naitayo. Then, sa mga meron din tinatawag na partial preterist. Mamaya isasabihin ko rin. Partial fulfillment but allows for future consummation sa return ni Jesus Christ. So, ito yung Olivet Discourse na tinatawag. Yung salitang this generation will not come to pass. Parang sinasabing this generation, yung generation nila hanggang 200 AD, hanggat may nabubuhay doon, makikita pa nila yung sinasabi sa Matthew chapter 24. Eh, namatay na. Therefore, tapos na yung Matthew 24. Sa Matthew 24, yung basahin nyo na lang po, doon yung kinuha natin yung mga signs na may lilitaw ng mga Kristo, false prophet, war, rumors of war, pinakamatinding lindol. So, yan. May mga proponent niyan, si David Ayun, G.B. Caird, and Masig Birdford. And ito si R.C. Sproul. Siya po ay partial preterist. Meron siyang book na The Last Days According to Jesus. Si R.C. Sproul ay siya yung preacher na nakaano na ngayon, yung parang may oxygen sa ilong. Yung Reformation resurgence na naging parang convention yun. Nandun din siya. Nag-uusap sila nila John MacArthur, Paul Washer. Nandun sila eh. Pati si Stephen Lawson nata, nandun din siya noong panahon na yun. And then nag-uusap-usap sila. Ito, naka-oxygen si R.C. Sproul. Iba-iba sila ng view actually. Pero ano po yun, mga open-minded sila. Pros and cons, they highlight relevance to the original audience. Hanggang doon lang sila sa original audience kung para kanino yung sinulat na yon, as in inside context talaga. And cons, it relegates Revelation's applicability to the past, minimizing the relevance for modern readers. At sinong nakakaalam sa malayang Pilipino na na tawag dito, mga kanta, yung Worship ang team. daming kanta ng malayang Pilipino eh. Actually, pumunta dyan sa Italy rin. Mga preterist po sila. Pati yung si pastor po nila ay preterist din. Na sinasabi nila na dumating na si Jesus Christ. Yan. So, ayan. Sabi ni Sir John, partial din ako eh. Sabi niyan. So, we respect all of these views. Ano po. Kaya, pros and cons ito. Pero syempre, dahil akong teacher, sometimes pardon me, sasabihin ko din yung mga views ko. But to be balanced, latag natin lahat para hindi bias yung ating pagtuturo. So next tayo, historicism. Sana naintindihan natin ng preterist view, ano po, 70 AD po yan. Kaya mayroong mga pangalan ng mga churches, ang Iglesia ni Cristo, 70 AD, sabi niyang ganyan. So mga preterist po yung mga yon. Nag-start na si Jesus Christ mag-reign nung 70 AD. And sa historicism naman, they interpret prophecy as chronological unfolding event through history. So they reflect on ongoing divine activity. So this approach views Revelation as prophetic overview of church history from first century to the interpreter's present. Hanggang sa present kung sino man nag-interpret. So yun yung historicism. And each major event in history is linked to specific prophetic text. So habang nag-unfold ang history na or dumadaan ng mga panahon, nangyayari na yung nasa Bible. Yun yung mga historicists. So they focus on the fulfilled progressive. Kaya may mga tinatawag na progressive revelationist na naniniwala sila na progressive yung nangyayari sa Bible. Halimbawa, yung for horsemen, isa-isa na silang na-unfold, ganyan, depende sa kung ano yung nakikita nila. So, interpretation of Revelation, symbolic representation of church history. Kung ano yung church history noon, okay na, tapos na. So, may mga reformer na naniniwala sila sa Book of Revelation,
and Daniel na nangyari na yan sa church history. And continuity, emphasize God's sovereignty over historical events. Si Edward Bishop Elliot ng Apocalypticae, si Albert Barnes, meron siyang History to Revelation, and yung mga historicists po, mga Seventh-day Adventist theologian, mga SDA, they are also historicists. Ang pros and cons nito, it emphasizes God's continuous work in history. Kahit yung mga Jehovah's Witnesses, yan, historicists din sila. And cons nito, often speculative with frequent incorrect prediction about Jesus' return. Kaya doon sila nagkakamali. Dumating na si Jesus. Dumating na. Kaya yung mga saksi noon, kahit mga 70, may mga point na nag-prophesy sila na dumating na si Jesus, dumating na, hindi pa naman dumating, hanggang ang pinaka last resort nila, spiritual dumating para hindi mapahiya. Ganyan. So idealism. Idealism views prophecy as symbolic. So symbolical, as in pure symbolic itong idealism. They focus on eternal truth and spiritual realities rather than specific event. Hindi talaga yun mga specific event. Even though may obvious na, halimbawa, pumula yung moon, mga ganyan. Ay, yung sa Bible yan, spiritual yan na pagkain. Hindi yan ina-interpret na kung ano yung nangyayari sa physical realm. Ganon yung Biblia. Hindi ganon. So, para sa kanila, Old and New Testament, puro spiritual lang siya. So, idealist approach ang tawag doon. They focus on timeless, spiritual, and theological principle of revelation. So, they interpret text allegorically. So, meron tayong hermeneutics, mga figure of speech, different kinds of figure of speech. Yun, isa na rin yung allegory. So, they address universal truth applicable to all Christians. Rather than specific event ito, tapos na ito, nung ganito yan nangyari, nung 70 AD na, ito naman, ganito nangyari. O kaya sa future event, sa year 2025, year 2050, year 3000. Hindi ganon, walang ganon sa kanila. Sa idealism, timeless theme. Basta good and evil yan. Kailangan maghari ang good hanggang sa consummation. Kumbaga, darating ang panahon, ang Kristyanismo, sasakupin niya ang buong mundo. Parang ganyan. Ganyan na mangyayari sa idealism. In any way of expression, lalong-lalo na yung mga secularists na tinatawag. And sometimes they believe in God, mga pantheism, ganyan. They just use the Bible as one of the referential book. So para sa kanila, mga idealist yon. They also use the Revelation, they quote the Revelation with their own work. And sinasabi nila na darating din tayo sa tinatawag na utopia. U means good and topia means place or city. The ideal city, the paradise. Yung paradise na yon, kapag nagtulong-tulong ang mga tao, nawala na yung deceitful. And actually, ang sinasabi nila, religion is one of the hindrance talaga ng utopia. Dahil sinisira ng religion ang utopia or yung idealism ng paradise. Para makakamtan natin daw ang paradise, ay kailangan i-set aside natin yung great divide, and one of the great divide and source of war ay religion. That's why sa mga idealist, they believe in the Bible but they don't believe in religion or Christians even. At yung idealism na yon ay eto yung mga tinatawag na idealism or idealist. Sila William Milligan, Lenski, Michael Wilcock, at maraming mga idealist din na view. Marami ding mga religion na may idealist view. Kahit mga kulto, idealist view din yung iba dyan. Pros and cons. So, they ensure relevance for all generation of Christian and may overlook prophetic and apocalyptic dimension of the text. So, yan yung mga idealism. And futurism. Last but not the least, sa futurism naman, they assert that most prophecy remain unfulfilled. May mga fulfilled na meron pang unfulfilled. And they're awaiting for future culmination, including the second coming and
a period of tribulation na specific period dahil sinasabi nila specific yung sinasabing years and days na nakalagay dito 32 week yan mga yung salitang 32 months ganyan na 3.5 years. So, tas meron na namang isa 3.5. So pinag-add nila naging 7. So yung 7 na yun sinasabi na tribulation. So yun yung futurist view. So this approach views most revelation as prediction of future event leading up to the return of Christ. So may three sub-main group itong futurist. Yung tinatawag na dispensational premillennialism, may historic premillennialism, at meron ding amillennialism. Okay? Si dispensational premillennialism naniniwala sa 1,000 year na pagbabalik ni Jesus Christ na may dalawang return, yung tinatawag na rapture at saka yung para sa ano po second or millennial kingdom. Ang tawag nila dito ay the glorious return or revelation, rapture and revelation. Kaya dito yung question na bakit dalawang second coming to return? So third coming na dapat yung isa. So, doon ko nilagay dito sa ebook na instead of using second coming na word, it's better to say the coming again. Yung historic premillennialism naman, it maintains that Christ's return will inaugurate a literal millennium without prior rapture. So, ito yung tinatawag na premillennialist or post-tribulation na dadaan tayo lahat sa tribulation. Wala nang rapture. One time lang yan. Pagkakuha, kasal, baba, millennial. Ganon. So, maraming mga reformers ang premillennialist, no, or post-tribulationist na tinatawag. So, historic premillennialist po ang tawag dyan. And yung amillennialism, walang 1,000 years. Basta simula nung dumating si Jesus Christ at naghahari na siya sa mga Kristiyano at sa church, yun na yung 1,000 na tinatawag dyan. Kailangan na lang natin na ganapin yung atin pong part na ipangaral ang salita ng Diyos para makapasok sila sa kaharian, which is the church. So, yun ang ibig sabihin nun ng amillennialism. Ang key belief ng amillennialism, they are more literal. More literal. Chronological fulfillment. Kung ano yung pagkakasunod-sunod ng Revelation 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, chronological po yun para sa mga futurist. And ang interpretation nila sa Revelation is a blueprint for global events. Talagang one by one it will be unfolded. At yung Israel, it is may central role ang Panginoon sa eschatological plan sa Israel. So ito yung mga proponent niya, si John Walvoord, yan, si Tim LaHaye, ito yung isang book niya din dito, si Tim LaHaye, tsaka si Thomas Ice. So sa mga historic premillennialists, si George Eldon Ladd, and one amillennialist, si Augustine of Hippo, isa sa mga early church father. So ang pros and cons naman yan, ang pros, stress the prophetic nature of Revelation. Ang cons naman, yung disagreement sa mga future versus past. Kasi may mga past na nangyari, tapos mangyayari ulit sa future. So, alin ba talaga sa dalawa? Yung past o yung future? So, yun yung magiging problema. So, with some views, criticized for over-literal interpretation. Yun nga, inaano rin sa kinokondena sila sa masyadong pagiging literal. Yun ang problem naman sa futurist, sa mga naniniwala sa rapture. So, yan po yung tinatawag na four views. It's already 9:58. And bonus na lang din ito, yung comparative chart. Sa mga magkakaroon ng copy, bili na lang kayo ng copy ng ating ebook, 150. And ito yung popular theologian at saka view nila, si R.C. Sproul. Nasabi ko na kanina, partial preterist siya.
Si John MacArthur ay pre-tribulationist, meaning naniniwala siya sa rapture, pre-trib rapture. Sabi nila pag pure reformer ka o reformed theology, hindi ka dapat naniniwala sa dispensation. So yun yung sinasabi nila. So kaya si John MacArthur tinanggal siya sa samahan ng mga reformed theologian sa Western or sa Amerika dahil sa kanyang pagiging dispensationalist or pre-tribulationist. Dahil naniniwala siya sa literal 1,000 years na paghahari ni Christ. And si John Piper naman, post-tribulationist, ibig sabihin, one time lang, walang 2 second coming. One time coming lang. Ito na yung tribulation na nararanasan natin, and then pag rapture, pasok agad ang 1,000 years ni Jesus Christ na paghahari. So, inire-reject din po niya yung 1,000 years of Christ reign on earth. Yan. Parang church age na yung sinasabi sa Revelation. Yun para kay John Piper. Si Steve Lawson naman, siya po yung na disciplinary action na pastor. At ang kanyang eschatological view ay the church will go through tribulation period. Ibig sabihin, post-tribulationist po siya or it's either mid, ganyan. So, he reject the pre-trib rapture dahil ayaw niya ng dispensationalist. Ang tawag doon ay covenantalist, no? Most of Reformed theologian are covenantalist na dispensationalist. And his approach is more on keeping the history a millennial or post-millennial understanding. So yan, si Tim Keller naman, kinuha na siya ni Lord, si Pastor Tim, nung 2022 yata. Well-known pastor and theologian also. Actually, he doesn't emphasize a specific position, but ayon sa aking research, millennialist po siya, walang literal 1,000 years of Christ on earth. Instead, it is just a symbol, yung salitang millennium. Yun po ang kanya pong view. Mahalaga lang sa kanya, mag-multiply, ma-share ang gospel, and then yun na. And hindi specific future ang tribulation para sa kanya. Kung ano man yung sa persecution and suffering ng Christian ngayon, yun na yung tribulation. So, ayaw niya ng pre-trib, mid-trib o post-trib. At hindi siya nakiki-engage sa mga debate. Tahimik lang siya doon. Si Paul Washer, one of my favorite preacher din. So, he aligns also in futurism pero post-tribulationist. Sa mga hindi nakakaintindi ng post-tribulation, ganun-ganun, papakita ko sa inyo sa mga susunod po and balikan nyo na lang ito para maintindihan nyo po ibig sabihin ng post-trib, mid-trib, millennial, pre-millennial, ganun. One time, share ko sa inyo. Si Francis Chan naman ay pre-trib, si Vlad ay pre-trib, si David Diga, ano rin po siya, ang alam ko dito ay pre-trib. Futurist sila. Itong sunod-sunod na po yan. Preterist. So, ayan. Yan yung four interpretive views, mga kapatid. And this interpretation serve not to divide actually. Even though minority, hindi naman ito salvific aspect ng church Kumbaga, maliligtas naman tayo kahit anong view natin dyan. Yun ang kagandahan sa atin. Amen po ba? And tayo naman, mga kapatid, tulad ng sinabi ko kanina, ang pinaka-importante lang sa atin ay maging prepared. So let us remain united in anticipation that Christ will surely come. And we have to fix our eyes on Jesus today. So He is the one who is and who was and who is to come in Revelation 1:8. So in Him we find hope and fuels our faith, the redemption that transform our lives, and the victory that guarantees our future.
So as we study deeply in exploring this view, we just don't learn about prophecy. Actually, we are called to grow in faith, walk in obedience, respect others' work and effort, lalo na sa eschatological view. Biruin mo, ang dami-dami nilang hirap at pagod sa pagkukwenta, sa susunog ng kilay, pagbabasa ng Bible, pagdugtong-dugtungin, and then sasabihin natin na heretic ka. Parang masyadong offending, ano. Wag tayong masyadong dogmatic. Kung ano man ang position natin sa apat na ito, let's respect. Kasi humility ang number one dyan eh. So, itong eschatological view natin, we must be humble humble ourselves in front of the Lord, and we have to live with the hope of God's glorious plan. Ano man yung plan ng Lord, ma-reveal man ito, doon na lang sa final, sa glorification day na after ng ano lahat. So, praise the Lord. At meron akong bonus sa mga magpi-pre-register. Ito po yung ating para mas makita natin sa graph in terms of already at saka already but not yet at saka talagang not yet. So realized ang tawag sa already but not yet inaugurated na. Ayan ang ibig sabihin niyan. Sa unrealized naman not yet. Ito yung mga full preterist sa realize sila. Meron ding partial preterist. Yung tanong mo, Sir John, saan yung post-millennial? Ito yan sa second coming. Meron dito at saka may mga proponent din dyan. Yan yung mga book din nila. Si Doug Wilson, si R.J. Rushdoony, R.C. Sproul. So, nagbe-blend siya ng post at saka millennial. May mga blending din dito na nakalagay. Kaya yung tanong mong post-millennial, may post-millennialist na partial preterist, merong post-millennialist na idealist, at meron ding historicist na post-millennial. Pero pag futurist, pre-millennial karamihan talaga sa kanila. They believe in 1,000 literal years. So, yan. Meron ding eclecticism. Yan. Si Sam Storms, si Brian Tabb, si G.K. Bill, mga eclecticism sila. Oftenly, they are amillennial at influence sila ng tinatawag na idealism. So, ayan. And most of yung may mga kingdom principle na bumabagsak sila sa eclecticism na. Yung full katulad ni um, pangalan nito si Neo Negro na Heaven on Earth yung kanyang ano po. Tulungan niyo ako. Monroe po. Si Ayun, si Monroe. Miles Monroe. Ayan. Si Miles Monroe, eclecticism. More on eclecticism. At yung Matthew 24 sa kanya, conditional. Kasi yung sinasabi dun sa Matthew 24:14 na shall the end come. So, ibig sabihin ng shall, nakadepende sa tao kung yung final fulfillment ng kingdom ng Lord na glorious return talaga na physical na everlasting promise ng paradise, ganyan. Parang may pagka-dominion theology. Ibig sabihin ng dominion theology, sasakupin ng buong Kristiyano, magiging Kristiyano ang buong mundo. So kailangan lang let us keep on spreading the gospel hanggang makonquer natin ang buong mundo. So dominion. And some dominion theologian, yung absolute dominion theologian, darating yung panahon na ang tatayo na mga politiko, mga Kristiyano. So yun yung dominion theologians. Walang pagdating ni Jesus Christ na 1,000 years siya maghahari. Walang ganun. So yan. So praise God at naunawaan nating lahat ang atin pong pag-aaral. At meron akong 10:08 pwede tayong magkaroon ng question and answer. Hindi ko pinapromise na masasagot ko ngayon. At kung sakaling yung tanong nyo ay may kinalaman sa pag-aaral natin sa mga susunod, hindi ko po complete na sasagutin. Abangan nyo na lang po ang ating pag-aaral para mabigyan natin ng highlight yung ibang mga questions.
So, ayan, praise the Lord. Marami pong salamat. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos, tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.